sa ilalim po ng Presidential Proclamation number 183, ideklarang National No Smoking Month ang buwan ng Hunyo upang hikayatin ang publiko na maging mas mulat sa mga panganib na dulot ng tobacco products. Yan, kasabay po nito ang pagsusulong ng mas malusog at smoke-free na komunidad para sa lahat at upang mas maunawaan natin ang mga epekto ng paninigarilyo sa ating kalusugan, makakasama po natin si Dr. Joselito Chico. Good morning po and welcome to Rise and Shine Pilipinas, Doc Chico. Morning, Good morning, Ice. Okay. Doc, pakipaliwanag po, sa inyo pong pananaw, gaano po kahalaga itong Presidential Proclamation number 183 sa paghikayat sa mga Pilipino na umiwas sa paninigarilyo? Usually, ang proclamation na yan, it's a one-month program na dinideklara yung National No Smoking Month. Okay. Pero yan ay in-expand ng panibagong batas na yung 9211 o yung Tobacco Regulation Act. Ito yung pagbabawal sa paninigarilyo, sa mga closed space, pampublikong lugar, mga terminal, airport, yun yung mga kan. Tapos, na-expand pa yan further nito dahil nauso na yung vape, yung Republic Act 11900 or yung Vaping Act 2022. Okay. So, yan naman, nakapokus yan sa vape, which is very, very prominent, very familiar sa mga tao, tsaka siya na yung trend sa kabataan, vape. Tama, oo. Yes. So, Dok, ano naman yung mga karaniwang sakit sa baga at iba pang problemang pangkalusugan na maaring idulot nga ng paninigarilyo ng vape at normal or regular cigarette? Ang sigarilyo kasi at vape, kanyan, talagang harmful sa katawan natin. May mga 45 na sakit na na-identify, 17 dito ay cancer. Yung iba, mga premature development ng during nagbubuntis. Tapos, associated yan sa mga emphysema, or yung COPD na tinatawag. Associated din yan sa pag-develop ng tuberculosis kasi humihina ang resistensya ng katawan natin. Okay. So, 17 out of 45 cases, cancer. Cancer, So, yes. Doc, gaano katotoo yung for the people na gustong tumigil sa paninigarilyo na kasi since bata pa sila naninigarilyo na parang ang sinasabi nila pag withdrawal dapat daw gradual. Gaano katotoo na dapat unti-unti o pwedeng biglaan? Kasi yung iba na pag binigla, baka lalo magkasakit. Kaya base naman doon sa experience ng mga patient ko at sa mga nakakausap ko, mas nakakatigil yung biglaan rather than yung unti-unti. Okay. Kasi pagkabiglaan kasi may goal kang sineset, may standard kang sineset. So ngayon, ang turn off lang yung iba kasi sinasabi ng mga pasyente na, Dok, kung kailan ako huminto, tsaka ako nag-ubo ng todo. Ang explanation nun, natural na mangyayari yon. Okay. Kasi biglang nabuhay yung mga part ng katawan mo, nag-improve yung pag-clearance ng mucus. Alam mo naman yung mucus na yan, kanyan kailangan i-expel natin. Kaya yung first 10 days to hanggang 1 month, mapapansin mo yung mga naninigarilyo, naiirita kasi ubo sila ng ubo kesa sa dati. Nagkakasakit. So that means, ito yung sign na nag-i-improve. Nag-i-improve kasi bumalik na yung functional capacity ng lungs mo. Right. Na mabilis ang clearance ng mga mucus, ganun. Kasi before, nung naninigarilyo ka, kumbaga sa nasira yung pang-clear ng lungs natin. I see. Okay. Kaya yung first 1 month mo, makikita mo, ang itim, mga lumalabas na plema, yan yung mga tar and nicotine na naka-store doon sa lungs mo. Doc Chico, yung vape, kasi sabi nila, vapor lang naman. Wala naman nicotine. Meron daw kasi mga juice na zero nicotine. Is it still advisable na Pero gawing sinasabi, alternative it's a to? better alternative Yes. daw yung vape kesa dun sa may tar na regular cigarette. Pero because of the chemical of the vape, parang it's more harmful or is it just equally harmful? Actually, sa tingin ko, base sa mga pag-aaral ngayon, mas maraming chemical ang lumalabas doon sa vape. Oo. Okay. Yan. Ngayon, marami tayong nakikita na bata nagkakaroon ng mga lung injury because of vape. Okay. Dati sa paninigarilyo, kailangan manigarilyo ka muna ng mga 20 years bago ka magkaroon ng emphysema or COPD. Pero ito, ang record natin, may 6 months lang nag-vape, na-transplant na sa abroad.
Sa atin, may recorded history na tayo, 16-year-old. Imagine mo, 16 years old. 6 months lang siyang nanigarilyo. Nag-acute lung injury o yung tinatawag na EBALI. Okay. So, paki-emphasize yung Doc Chico kasi marami tayo nakikita. Ako, personally, I see minors na may mga nakasabit sa liig din ng mga vape. Yes, Kaya nga eh. oo. Parang nagiging status symbol or yes. accessory. They look cool with it. Yeah, but kasi ang sinasabi nila, hindi mabaho, yun yung yeah. number May one. flavor Pero pa. may flavor pa. Tapos, madali pa siya. Hindi siya yung kahit saan pwede mong gawin. Pero actually, because may law na rin tayo na nag-re-regulate sa vape, so dapat sa mga open space, sa mga vape designated area, doon lang siya pwede. So dapat Because- i-enforce lang yung law. because of second-hand smoking then is also harmful. Yeah, kasi ang rationale naman ng second-hand smoking, kasi pag nanigarilyo ka, of course, fresh yung nahit-hit mo. Pero once na mag-react na siya sa environment at nasinghot mo, minsan nagkakaroon mas potent effect With other substances. with other substances. Okay. Kasi nag-react na siya sa hangin. Unlike yung at. Kaya sa base sa mga study, mas grabe ang epekto ng second-hand Second-hand smoking. Okay. So, gusto ko lang ibalikan yung vape kasi yung pagka yung mga bata na nangangatwiran sa mga magulang nila na vape lang naman to may. Okay lang to. Hindi pwede yon. Delikado pa rin. Delikado Lalo na sa mga yan. bata. At saka hindi siya ginagamit na alternative sa pagkukwit ng smoking. Okay. Kasi yung iba, sinasabi, magbe-vape na lang ako as alternative sa smoking. Pero, base sa mga pag-aaral ngayon, mas maraming lumalabas na sakit at mas grabe. Doc, ano naman yung mensahe mo para sa mga iba na gustong huminto na talaga completely sa paninigarilyo? Any tips or advice po sa kanila at sa ating publiko? Yeah. Actually kasi, ang quitting, isa sa pinakamahirap na gawin ng mga naninigarilyo. Pero kung desidido ang isang tao, pwede yan. Kaya lang, kailangan magkaroon ka ng program sa sarili mo. Number one, ma-identify mo na ano ba yung mga possible na pwedeng maging side effect. So, yun yung pag-iisipan mo kung paano mo i-counteract. Tapos, number two, mag-create ka ng environment, tell your friends, tell your relatives na You're quitting. you're quitting para hindi sila yung maging sagabal sa Okay. pagko-quit mo. And of course, dapat pinaka-importante yung goal to quit. Goal to quit. Yung Tsaka goal kasi, to quit. tama yung sinabi ni Doc kasi kung kahit anong gusto mong tumigil, kung yung temptation lagi nasa paligid mo, Napaligid mo. mapapayosi ka pa rin. Yes. Kailangan talaga self-discipline. Huwag nyo na pong hintayin na magkasakit kayo, sabi nga ni Yes, Doc yan ang Chico. pinakamahirap sa lahat. Maraming kasing pasyente ang nagko-quit dahil may sakit na sila. Yan. Masyadong late na Late yon. na yun. Late na yon. Too late na. Oo. Alright. Permanent damage na yung nangyari sa katawan mo. Yun, oo. Wala nang remedyo. Well, with that, Doc, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng kaalaman at impormasyon. Again, Dr. Joselito Chico. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo para mapaliwanag sa taong bayan ang masamang epekto ng paninigarilyo. Thank you, Doc. Thank you.